Hollywood TV. Matagal na siyang nag-atubili bago siya muling tumipa sa cellphone niya. Isang numerong matagal nang naibigay sa kanya pero ni minsan ay hindi niya tinawagan at pinindot niya. Romancito. Napakalamig ng tinig niya. Luisa? Bukas ang pagkamangha sa tinig nito. What a pleasant sir. Liars go to hell, Romancito. Pambabara niya rito. This call is not pleasant for both of us and we know it. Pasensya ka na. Akala ko lang ay pinalambot na ng matigas mong puso ng paglipas ng panahon. Anito. And that after you tried to take away another deal from me. Isa lang ang pakay ko sa pagtawag na to, Sito. Tell that grandson of yours to stop sniffing around my granddaughter. I know what you're two up to and I'm warning you. What are we up to, Luisa? I don't need to spell it out. Masyadong masugang pakinggan. Oh, but I don't hold the hearts of people, especially those people who are in love. Alam mo kung gaano kahirap pigilan ng puso nagmamahal. Boses nakakaloko ito, which confirmed her suspicions. Sito, only if I'm dead will you and grandson of yours succeed. Babala niya. Hawak mo ba ang puso ng apa mo, Luisa? Sa tono pa lang nito ay nahihinuhan niyang alam na ng pesting lalaking iyon ang sagot. I'm warning you. Panas na sabi nito. Bring it on, Luisa. Nito kasabay ng pagtawa. Nang gigigil na pinindot niya ang button ng cellphone. Ang saya-saya dapat ni Neri. Sa sumunod na mga araw ay ilang beses pa silang nagkita ni Ramil. At sa bawat pagkikita nilang iyon ay lalo niyang nadarama ang paglalim ng pagmamahal na inuukol niya rito. Ang tanging ulap sa maaliwalas na sanang kalangitan ay ang reaksyon ng lola niya. Nagawa na niyang sinabi niya kay Ramil. Minsan naghahapunan sila ay inisisa niya ang lola niya tungkol sa alitan nito at ng lolo ni Ramil. Nakangitim bumaling ito sa kanya pero napansin niya ang pagiging manipis na linya ng mga labi nito. It's an old feud. Nagsimula iyon sa pagpapaligsahan. Anito. I don't want to elaborate. Lumang alitan na papula yun, Lola. Bakit hindi na lang kalimutan? The wounds run too deep to forget. And please, makinig ka sa akin, Neri. It is in your best interest to stay away from that man's grandson. He's not what he seems to be. Kagaya rin siya ng lolo niya. Kung anong puno ay siyang bunga. Remember that. Pero huwag mo sanang siyangin lahat ng pinaghirapan kong ipundar na sa iyo rin naman pupunta. Hindi mo na kailangang malaman ang punot dulo ng alitan namin ng lolo ni Ramil. All you need to do is to keep your eyes open. Huwag ka masyadong nagpapadala sa kanya. I keep telling you, he's not what he appears to be. He could have an ulterior motive, you know. Lola, nagulat siya ron. Parang hindi niya lubos maisip na may masamang motibo sa kanya si Ramil. Makinig ka sa payo ng nakatatanda sa'yo. I am only after your best interest. Anito. Hindi na siya humirit pa. Mukha naman kasing wala ring saysay na igiit pa niya ang punto de vista niya. Sarado ng isipan ng lola niya. Kaya naging patakas na ang mga sumunod na pagkikita nila ni Ramil. Sigurado na siya sa nararamdaman niya. Inihanda na niya ang sarili sa pagtatapat sa lola niya na mahal niya si Ramil at wala ng pagbabago ng pagtingin niya rito. Iniisip niya kung paano magandang gawin iyon nang mag-ring ang cellphone niya. Pangalan ni Jeanette ang rumihistro sa screen. Oy girl, gimik naman tayo. Bungad ka agad nito nang sagutin niya ang tawag. Ha? Sige na naman. I'm dying of boredom here. Kaalis lang nung isang araw ng mga cousins ko galing abroad at parang sanay pa ako sa never-ending na gimikan. Kaya sige na, bago pa ako mag-withdrawal symptoms, samahan mo na ako. O sige na nga. Wala rin naman siyang ginagawa kaya pumayag na lang siya. Sa isang hotel sila humantong. Gusto raw nitong subukan mag-casino. Pero imbes na casino sila tumuloy ay sa hallway na pupunta sa kwarto siya nito dinala. Bakit tayo nandito? Nagtatakang tanong niya. Dahil may nadiskubre ako nung minsan magpunta kayo rito ni Luke. Para alam mo na. Boyfriend nito si Luke. Hindi na siya nagulat sa sinabi nito. Hindi na rin siya makapag-timtim ang berhen. We've checked into one room and well,
I saw this couple entered one of the others. I did a little snooping around and I learned that they haven't checked out. Madalas daw magkasino yung girl at madalas din silang magkasama nung BF niya. Oh, ano namang kinalaman ko sa... Bigla siya nitong itinulak patungo sa dulo ng pasilyo. There they are now, sabi nito. Sinundan niya ang tinitingnan nito at sa iglap ay para siyang pinagsakluban ng langit at lupa dahil ang nakita niya ay walang iba kundi si Ramil at Maxine. Nakapaikot ang braso ng dalaga kay Ramil habang naglalakad sa pasilyo ang mga ito. Relax ka lang, hindi sapat na ebidensya yan na may ginagawang kasalanan si Ramil. Pilit niyang pinakalma ang nitinang niyang kalooban. Napag-usapan na rin nila ni Ramil ang tungkol kay Maxine. May casual na unawaan daw mga ito noon, pero kung ano mang relasyon iyon ay tinapos na nito yun. Sinabi raw nito kay Maxine ang tungkol sa nadarama nito para sa kanya, and she believed him. Wala naman kasi siyang makitang dahilan para pagdudahan nito. Until now, sa tapat ng sa pintong nakahiler sa pasilyo huminto ang dalawa. Pero bago pa pumasok ang mga ito sa kwarto, ay kinabig ni Maxine si Ramil. Kapag kuwan ay buong alam nitong hinalikan ng mga labi ng binata. Hindi mailarawan ni Neri ang tindi ng sakit na nanood sa kalooban niya. Sa tingin niya ay hindi naman pumapalag si Ramil. Parang ang enjoy na enjoy pa ito sa ginagawa ng kasama nito. Neri, may bakas ng awa sa tinig ni Jeanette. Gusto ko lamang namang malaman mo na. Oo, mabuti nga't nalaman ko. Salamat. Anya, I think there's no sense in staying here any longer. Anito, tayo na. Iginiya na siya nito papunta sa elevator. Habang naglalakad siya ay panay ang pahid niya sa mga luhang panay ang balong sa mga mata niya. Nasa bahay na siya nang tawagan niya si Ramil. Ni hindi siya nag-atubili. Kaagad niyang nireject ang tawag nito. Kapag kuwan ay in-off na niya ang cellphone niya. Paraot parito siya sa kwarto niya. Kung paano niya dadalhin na matinding sama ng loob ay hindi niya mawari. Hanggang sa may marating siyang kapasyahan. How did it go? Tanong ni Luisa sa kausap niya sa cellphone. Kasing flawless ko lola, sagot ni Jeanette. But you know, I felt bad for Neri. She was obviously heartbroken. Better now than later. Anyway, thanks for your cooperation. There's a nice gift waiting for you in return for your efforts. Really, La? Well, I know you'd be generous. Mukhang tuwang-tuwa ito. Napangiti siya. Kabisado niya si Jeanette. Marami itong luhos sa katawan at para masunod ang mga iyon ay madali itong kumbising makipag-cooperate sa kanya. Kahit kasi may kaya ang pamilya nito ay ayaw ng mommy nito na pagbigyan ng lahat ng luho nito. So that one time, she decided to take advantage of the situation. Hindi niya ikinatuwa ang ginawa niya pero kailangan iyon. Sometimes the end just justify the means. May isa pa siyang dapat pasalamatan para sa kooperasyon nito, pero hindi siya nagmamadali. Kung tutuusin naman ay pareho silang makikinabang ni Maxine sa pangyayari. Kaya nga siguro ni hindi nito nagdalawang isip na imungkahi niya rito na makipagtulungan nito sa kanya. Her granddaughter was broken-hearted, that was a given. Pero katulad ng sinabi niya kay Jeanette, better now than later. Sigurado naman siyang hindi maganda ang pakay rito ng apo ni Doncito. Isa pa, hindi niya nagustuhan ang pagmamalaki sa kanya ng katunggali niya. Para bang siguradong-sigurado ito na wala siya magagawa. Na sa laban ng iyon ay ito ang apo nito ang mangingibabaw. That's what you thought, bastard. A broken heart could be mended. Titiyakin na lang niyang makakakilala at makakasalumuha si Neri ng mga lalaking babagay dito at yung walang isang lolong kagaya ni Ramoncito. What the hell are you doing? Bulalas ni Ramil na makawala siya sa mahigpit na pagkakayakap sa kanya ni Maxine. Ano ka ba naman? Lumabi ito. You act as if I'm contagious. Nakakainsulto ha? Sorry, nakakagulat ka naman kasi. You said we are going to surprise Kaylee. Ang tinukoy niya ay ang isang mutual friend nila ng ibang bansa na. Ang sabi ni Maxine, dumating iyon kumalakalwa. Depressed daw ito dahil kapa-finalize pa lang ng divorce nito sa asawa. Puntahan daw nila ito sa hotel na kinaroroonan nila ngayon at sosurpresahin para naman sumaya. Dinaanan siya ni Maxine sa opisina at sabay na sila nagpunta sa hotel na iyon. Alam daw nito ang room number ni Kaylee at tumuloy na lang daw sila para naman mas masupresa ito.
Sure naman daw ito na nandun si Kaylee dahil kausap nito sa cellphone ng kaibigan nila kani-kanina lang. So he went along with her plan. Pagtapat nila sa nakapinid na pinto ng hotel room ay tumigil muna sila. Inaasahan niyang kakatok din si Maxine pero sa halip ay bumaling ito sa kanya. Nakangiti ito nang tumitig sa kanya. Napakunot doon siya. Sa totoo lang ay kanina pa siyang naiilang dito. Paglabas pa lang kasi nila ng elevator ay niangkla na nito ang braso sa baywang niya. It seemed rude to push her away so he just let her have her fun. Madalas naman kasi ito naglalambing sa kanya. Nang bumaling ito sa kanya ay parang tuwang-tuwa ito. He was about to ask her why when she just reached out and grabbed her. Kapag kuwan ay hinalikan siya nito, nakadiin sa kanyang katawan nito at nakapasadlak sa pinto kaya hindi siya gaano makapalag. Isa pa, masyado siyang nagulat sa pangyayari. When he started struggling, she moved right along with him. It took him a while before he could grasp her arms and tears them away from him. What's this all about, Max? Pasumbat na tanong niya. Bigla itong magulhol ng iyak. This is about me being madly in love with you. You oaf, sisigok-sigok na sabi nito. Pero ang manhid mo. Hindi niya malaman ang gagawin. He had already made it clear to her that he was no longer interested in pursuing whatever relationship they used to have. Kahit naman kasi nung hindi pa siya inisasarado ang pinto sa posibilidad na maging sila, ay kaibigan na niya ito. They had been friends for a long time and they were good together as just that. Kaya iyon na lamang sana ang gusto niyang panatilihin. Pero tila malabo palang mangyari iyon. Max, No, stop. Itinaas nito ang kamay. Let's just forget this ever happened, sabi nito. I'm sorry, wika niya. But Neri and I said stop, anas nito. It's just hurt so much. I'm sorry, ulit niya. Iyon lang alam niyang sabihin. Dahil may kanya-kanya silang dalang sasakyan, ay nagkanya-kanyang alis na rin sila nang makarating sa parking area. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay sinubukan niyang tawagan si Neri. Pero pagkatapos maging ng tinawagan niya, ay biglang naging busy tone ang cellphone nito. Parang nireject ang tawag niya o hindi niya alam kung bigla ang nawala na ito ng network coverage. He presumed there was a dead spot in the parking area. Iyon nga lang, nang tawagan uli niya si Neri nang makalabas na siya sa parking lot, ay out of coverage area naman ang numerong kinokontak niya. He called up the landline at her house. Bahala na kung si Doña Luisa makasagot. Sandaling nagatubili ang maid na kakausap niya bago nito sinabing wala si Neri. Magkasama raw bumiyahe ang maglola pero hindi nito alam kung saan pupunta. He felt frustrated but he realized there was nothing he could do about it. Bukas na lang siguro niya susubukang kontakin uli si Neri. Pero kinabukasan ay hindi pa rin niya makontak ang cellphone nito. Nang subukan uli niyang tawagan ng landline ay may biglang nagsalita sa linya pagkatapos iyong sagutin ng katulong. Ako to Ramil. Nakilala ka agad niya ang boses ni Doña Luisa. Magandang umaga po. Gusto ko lang sanang kung si Nering hanap mo ay wala siya rito. Umalis na siya. Saan ho siya nagpunta? Sa Santa Fe. May nangyari ho ba kay Inay Melinda? No, her mother's fine. She just realized the wisdom of not pursuing a relationship with you. Anito, nagtagis sa mga bagang niya. He was suddenly so mad he wanted to hit something. Pero kahit magwala siya ay wala rin buting maidudulot iyon. Baka lalo lang sumama ang impresyon sa kanya ni Doña Luisa. Okay, thanks for the info, sabi niya. Madali lang makapunta sa isla. Tutuloy na siya sa kwarto niya para magbihis nang tawagin siya ng katulong. Sir, si Don Cito. Nanggaling iyon sa gawin ng library. Tumakbo kaagad siya patungo roon. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niyang nakalugmok sa desk nito ang lola niya. Tawagin mo ang driver, dali! Utos niya sa katulong. Nakatulala na naman sa karagatan si Neri. Pagkatapos na natuklasan niya tungkol kay Ramil ay kailangan niyang masusulingan. Ang isla ang akmang lugar para doon. Bago siya umalis ay gumawa siya ng sulat para kay Ramil. Inihabilin niya iyon sa lola niya. Naalala pa niya naging pag-uusap nila ng kanyang lola. You're leaving? Halatang nagulat ito. Tumango siya. This is just a vacation, right? Anito. You're planning to come back here. Ewan ko ho. Baka hindi.
Noon pa man ay mas gusto ko sa Santa Fe manatili. Pagtatapat niya. But that's ridiculous. Anong gagawin mo ron? Marami ho akong pwedeng gawin doon. Saglit siya nitong tinitigan para nag-iisip na akmang gagawin. Okay, have it your way. Alam mo namang nandito lang ako. Noon niya iniabot dito ang isang sulat. Kung sakali lang hong hanapin ako ni Ramil. Saad niya. Is that why you're leaving? Bulalas nito. Did that jerk hurt you in any way? If he did, hindi po. Minabuti niyang magsinungaling na lang. Naisip ko lang na hindi naman na nga siguro magandang ituloy ang pagkakaibigan sa kanya. I'm glad you came to that decision. Nito. Pero mas maganda sana kung hindi ka nalang aalis. Kailangan po, giit niya. Masisiraan siya ng bait kung mananatili siya sa syudad. Ayokong sundan pa niya ako kaya kung sakali mang maghanap siya ay pakibigay na lang ng sulat sa kanya. Okay, pagpayag nito. Nahuhulaan niya ang nasasaloob nito. Malamang na umaasa ito na pagkalipas ng sapat na panahon ay babalik siya sa syudad, pero natitiyak niya kung mangyayari man iyon ay mahabang panahon siguro ang kakailangan ng lumipas. Sa ngayon ay sawang-sawa at sukang-suka siya sa magulong buhay sa kabihasnan. Kinaumagahan din ay bumalik na siya ng Santa Fe. Mahigit 2 linggo na siya roon at sa loob ng panahong iyon ay walang araw na dumaan na hindi niya naaalala si Ramil. Inaasahan na niya iyon pero umaasa rin siya na pasasaan ba't darating din ang pagkakataong unti-unti nang mababawasan ang sakit na idinudulot nito sa kalooban niya. Kung ano-anong tubo at makina ang nakakabit kay Sito. Gising siya ng madaling iyon. 2 linggo na rin siya roon at 1 linggo siyang namalagi sa ICU. Iyon ay ayon kay Ramil. Atake sa puso nangyari sa kanya. It was a massive one and he was one of the lucky few to have survived such a kind of attack. Maswerte rin siya na mabilis ang recovery niya. Araw-araw ay nandun si Ramil. Madalas na nga niya itong itaboy para umuwi ito. His grandson looked like hell, that's why. What did you expect? Sa loob-loob niya. Between running the company and worrying about him, it was even surprising that Ramil was still on his feet. Pero alam niya, hindi lang ang pag-aalala sa kanya at ang pagpapatakbo ng kumpanya ang rason, kaya mistiwala naglalakad na bangkay ang apo niya. Nang minsan kasing tanungin niya ito tungkol kay Neri, ay umiwas ito. Basta ang sabi nito ay closed chapter na raw ang topic na iyon. At habang sinasabi nito iyon, ay hindi maiwasan ang paglatay ng pait, lungkot at kung ano-ano pang emosyon sa anyo nito. Something must have happened between him and the woman. Something bad at matindi ang kutob niya na may kinalaman doon si Luisa. Napapikit siya. What were they doing to their grandchildren? Habang napapikit siya ay naramdaman niyang may lumapit sa kama niya. Nang dumilat siya at makita niya kung sino iyon ay nanlaki ang mata niya. Ito ang pinakahuling taong inaasahan niyang pupunta roon. If you came to find out if I'm dying, I'm sorry to disappoint you. Magsusurvive raw ako, sabi ng doktor ko. Saad niya. You nasty old man. Bulalas ni Luisa. Sigurado naman ako hindi ka pa mamamatay. Masamang damo ka eh. Pero sa totoo lang ay masarap na ako na lang ang papatay sa'yo. Kung ganun ba, ba't nandito ka? You've come to gloat, is that it? O gusto mong makita ako na ganitong nakahiga at mahinang mahina? Well, enjoy the sight. Bakas na bakas ang pait sa timig nito. Hindi siya makakibo. Sa totoo lang ay hindi rin niya alam kung bakit nandun siya. Nasagap lang niya ang balita tungkol sa pagkakasugot dito sa ospital mula sa isang kakilala. Nabahala siya at dumating ang punto na hindi niya natiis na hindi man lang alamin ang lagay nito. Ang dami niyang gustong sabihin dito. Ngaling-ngaling sumbatan niya ito. Seeing him after all those years brought back painful memories. Pero hindi yun ang ipununta niya roon kaya nilunok na lang niya ang napakalaklang salitang lumalalpas sa bibig niya. At habang nakatingin siya rito ay isang realisasyon ang naging mas malinaw sa kanyang kalooban. She loved him. Still, hindi nawala ang nadarama niyang iyon. At sa kaso niya ay napatunayan nga yatang sa kasabihan, the more you hate, the more you love. She tried to hate him. She wanted herself to believe that she hated him. Pero maskara lang pala ang pot na sinasabi niyang nadarama niya rito. Tarantado ka, Ramoncito. Anas niya rito. Kapag kuwan ay napapikit siya. The surge of emotion was too great for her. Luisa. May himig na panunuyo sa tinig nito. Napadilat siya nang maramdaman niyang abutin nito ang kamay niya.
When are we going to stop trying to hurt each other? Haven't we hurt each other enough? At ngayon ay idadami pa natin ang mga taong pinakamalapit sa atin. Pinalabo ng luha ang paningin niya. You left me, usal niya. You left me just like that. I left you? Bulalas nito. Huwag mong baligtarin ang kwento, Luisa. Matagal na nangyari iyon pero hindi pa ako lulianin kaya malinaw na malinaw pa iyon sa alaala ko. I doubt if I'll ever forget it. Ikaw ang nang iwan. Ikaw ang biglang nagpakasal sa iba. Pagkatapos mong ipangako ang pagmamahal mo sa akin. Nag-uumapo ang pait sa tinig nito. Dahil iniwan mo ko, dahil pagkatapos kang bayaran ni na papa ay nag-alsabalutan ka na at naglahong parang bula. You didn't even have the guts to face me. You just left a stupid letter telling me to go in with my life and do whatever I please. Napatitig lang ito sa kanya, parang nagugulumihanan nito o baka iniisip nito na siya ang nag-uulyanin. Ikaw ang nagpadala ng sulat sa akin, Luisa. Nito, tandang-tanda ko pang nilalaman niyo. Pumikit ito. Ipagpaumanhin mo, hindi na kita hinarap ng personal. Sa palagay ko, mas madali kung sana ganitong paraan ko ipapaalam sa iyo ang pasya ko. Hindi ko kayang suwayin ang kagustuhan ni na papa. Binantaan nilang at itinakwil pag hindi ko yon matatanggap. Mahal kita, pero mas mahal ko sila. Paalam Sito, sana'y mapatawad mo ko. Iyon ang sabi mo. She was stunned. Nasa akin ba ang sulat na iyon? Baka akala mo. Itinabi ko yon bilang pruweba na kahinaan ng pagmamahal na iniukol mo sa akin. At hindi ka pa nasihan sa ginawa mo. Nagpakasal ka kay Felix na alam mong lumait-lait sa akin dahil lang mayaman kayo at ako ay ordinaryong tao lang. Pagkatapos nang makapagsimula ako ng sarili kong negosyo, anong ginawa mo? Sa bawat pagkakataon magkakaroon ka ay sinusubukan mong isabotahe ako. Bakit? Iyon ang hindi ko maintindihan. Parang wala kang kasawa-sawang apihin ako. Ikaw ang nauna. Yung lupang binibili ko. I just wanted to get your attention. Sabad nito. Pero ang galit mo ang inani ko. Malaya nang umagos sa mga luha niya. Hindi ako nagpadala sa sulat sa'yo. Mamatay man ako at ang lahat ng natitira kong mahal sa buhay. Pahayag niya. Come on, you expect to believe. Makinig ka sa akin, Sito. Sabad niya. May natanggap din akong sulat. Itinago ko rin yon. Nakasaad doon ang rason ng bigla mong pag-alis sa tinitirhan mo. Pati ang kasera mo ay sinabing ora-orada ka daw nag-alsabalutan at umalis. Nagpunta ako sa tinutuluyan mo dahil handa na akong sumama sa iyo at kahit pa gano'n na lang ang banta sa akin ni na papa na itatakwil nila ako. Pero wala ka na ron. Pag-uwi ko ay mukhang nahulaan ni na papa kung saan ako nagpunta. Isa raw akong hangal at patunay na iniwan mong sulat para sa akin ang katangahan ko. Ilang araw lang ang lumipas ay ipinakita sa akin ni Papa ang canceled check na nakapangalan sa iyo. Patunay raw ang pag-encash mo niyon na tinanggap mong buong-buo ang alok nila sa iyo. Bumilis ang paghinga nito. Inalok nila ako ng pera, oo, pero ni isang kusing ay wala akong kinuha. Ibinalik ko ang check na ipinadala sa akin sa taong sinugo ng papa mo para kausapin ako. Somehow, she believed him. Ang hindi niya mapaniwalaan ay ang ginawa ng mga magulang niya. Malinaw na ngayon ang nangyari. They forged those letters. Nandun na siya na ang nais lang amang naman nito ay mapabuti siya. Naintindihan niya na hindi nga siguro bagay sa kanya noon si Sito dahil kawani lang ito at siya isang heredera. Pero parang linlangin siya ng mga ito ng ganoon ay parang sukdulan na yata iyon. Hindi ko alam yun, Sito. Hindi ko alam. Usal niyang panayang iyak. Inabot nito ang kamay niya. Hinila siya palapit dito. At nang kaya na siya nitong abutin ay pinalis ng daliri nito ang mga luhang dumadali sa pisngi niya. Tahan na, Luisa. Alam mong hindi ko kayang tiisin na makita kang umiiyak. Nito. Napangiti siya sa kabila ng kanyang pagluha. Noon may tinig na dumagundong mula sa likuran nila. What are you doing here? Si Ramil na balingan niya. Ang dilim-dilim ng anyo nito. Stay away from my grandfather, utos nito. Relax, Ramil, ani Sito rito. We're just getting to the good part. Natigilan si Ramil. I'll fill you in later, sabi dito ng lolo nito. Sa ngayon, bigyan mo muna kami ng privacy nitong ex-girlfriend ko. Kumindat pa ito. Well, I'll be the... Simula ni Ramil. Don't say bad words in front of a lady. Nakangiting sawita rito ni Sito.
Nasa baybay na naman si Neri. Matagal-tagal na rin siya nakakabalik doon pero hanggang ngayon ay hindi niya matagpuan ang katahimikang akala niya ay sa isla niya mahahanap. Kahit anong pilit niya ay hindi niya gaya ng dati ang kapayapaang nadarama niya kapag anong namamasyal siya sa dalampasigan. Si Ramil ang isip niya, ang alaala nito ang bumabalabog sa kanyang kalooban. Kahit anong pilit niya, bakit ba hindi maalis-alis sa kanyang isipan? At bakit kahit malaki ang kasalanan nito sa kanya, ay mahal pa rin niya ito? Nahugot mula sa malalim na pagninilay-nilay ng isip niya nang sa pagtingin niya sa ibayo ay mahagip ang paningin niya. Malayo-layo pa iyon pero nahinuha na niya ang isang helicopter ang figurang iyon. Bumilis ang sasal ng dibdib niya. Bihirang-bihirang may mapagawing ganon sa isla. Hindi kaya sa wakas ay sinundan na siya ni Ramil. Pero kaagad din niyang pinatay ang nabuhay niyang pag-asa. Ilang ulit na siyang nag-ilusyon na darating ito pero natiling ilusyon lang iyon. Ayaw na niyang umasa at mabigo. Isa pa, kahit naman sumunod si Ramil sa isla, ay hindi yun nangangahulugang dapat na siyang maniwala sa anumang sasabihin nito. Sa halip na hintayin makalagpas na sa isla ang chopper, ay iniwan niya ang baybayin. Malapit na siya sa kanila nang lumakas ang ugong na helicopter. Ni hindi niya niliko ng direksyon ng pinagmulan ng tunog. Nangungulila siya kay Ramil, oo, ngunit natatakot din siyang mapaniwala nito sa kasinungalingan. Hindi niya maaaring pagkatiwalaan ng sarili. Batid niyang sa nararamdaman niya ng mga sandaling iyon ay dali siyang manloloko ni Ramil. Tumakbo siya ng mabilis hanggang sasapitin niya ang hile-hilerang puno ng niyog na malayo sa nilapagan ng chopper. Maya-may nakahinga na siya ng maluwag. Wala siya na ulinigang kakaiba sa ilalim ng mga puno ng niyog. Baka nagkamali lang siya ng akala. Baka hindi helicopter na tatanaw at naririnig niya. O kaya hindi ang islang destinasyon niyon. Nagpalipas pa siya ng ilang minuto bago siya bumalik sa bahay nila. Mabigat ang kalooban niya. Oo na, inaamin na niyang umaasa siya na dumating si Ramil. Pero gaya ng dati nabigo siya. Napaangat ang ulo niya at parang umikot ang paningin niya nang sa pagpasok niya sa bakuran nila ay hindi lang si Ramil ang tumambad sa kanya kundi maging ang Lola Luisa niya. Ang lola niya ang unang nakakita sa kanya. Neri, sinalubong siya nito ng yakap. You don't look well. May sakit ka ba? Anito pagkatapos lumayo. Nang kaunti na pagbasdan siya. Wala po. Parang sasabog ang utak niya sa sobrang pag-iisip. Hindi ko maintindihan. May mahalaga kaming sadya sa iyo ni Ramil. Dapat isasama rin ang lolo niya pero inatake sa puso kailan lang at nagpapalakas pa siya. Ho? Napatingin kaagad siya kay Ramil. Tiyak niyang masyado ito nag-aalala sa nangyari sa lolo nito. Kumusta na siya? Ligtas na at masayang masaya, sabi nito. Masaya? Lalo siya naguluhan. Malilinawan mo rin ang lahat. Nakangiting wika ng lola niya. Bumaling ito sa inay niya. Melinda, kung mararapatin mo, bigyan natin ng pagkakataong mag-usap ang dalawa. Tayo rin ay mag-usap. Marami akong atraso sa iyo at hindi ko pa lubos na nasisimula ng paghingi ng tawad sa iyo. Tumingin sa kanya ang inay niya. Sige, anito. Kung nasan man si Luis, asam ko na matatahimik na siya. Narinig niyang wika ng lola niya habang palayo ang dalawa. Neri, sa pagbaling niya kay Ramil ay natuklasan niyang ilang pulgada na lang ang layo nito sa kanya. Bigla siyang pinuno ng pagnanais na yakapin ito. Para bang napakatagal ng panahon ang lumipas mula na magkita sila kaya miss na miss niya ito. Pero pilit niyang ipinaalala sa sarili ang dahilan kung bakit siya umalis ng syudad. Hindi na siya palibaligoy pa. Kamusta na kayo ni Maxine? Alam ko kung ano nakita mo sa hotel. Sabi ni Ramil. Ang hindi mo alam ay kung bakit nangyari iyon. Makinig kang mabuti at sasabihin ko. At pagkatapos kung gusto mo ng kumpirmasyon ay nandyan si Lola Luisa para patotohanan mga sasabihin ko. At nagsimula na ito magsalaysay. Habang nagkakwento ito ay patindi ng patindi ang kanyang pagkamangha. Ang ibig mong sabihin ay magkakonsyaba sina Jeanette, Maxine at Lola Luisa? Parang ayaw niyang paniwalaan iyon. Ganun na nga, lahat sila ay may motibo sa ginawa nila. Maxine was hoping I'd turn to her if you were out of the way. Si Jeanette ay gusto ng pabuya sa lola niya at gustong masira ang pagtitingin na natin. Pero bago ka magalit ng gusto sa lola mo, ay pakinggan mo muna ang buong kwento. Itunuloy nito ang pagsasalaysay at muli, kulang na lamang ay mapanganga siya ng pagkamangha. Dating kasintahan ng lola mo ang lolo ko? Nausal niya.
That's right, at pagkatapos ng masalimuot na pangyayari sa buhay niya, ay balak nilang ituloy ang nanaantala nilang pagmamahalan. Sa sandaling lumakas si Lolo, ay balak na nilang magpakasal. Noon na siya tuluyang napanganga. Amazing, isn't it? Wika ni Ramil. I couldn't believe it myself, but on to more important things, lalo itong lumapit sa kanya. Yung tungkol sa atin. Tumingin siya rito at nakita niya sa mga mata nito ang ningning na nagpapahiwatig na malalim ng damdamin. I wanted to rush after you when I found out you left, pero nung ding araw na iyon ay natake si Lolo. Paliwanag nito. Oh Ramil, may ideya siya kung gaano kahirap ang mga pangyayari para dito, lalo na kung ganung wala pa itong kasalanan. Kapag niniyakap na lang niya ito, wala na siyang alam sabihin. Nag-uumapaw ng pagmamahal na nadarama niya para dito. Ibig sabihin ba nito pinapatawad mo na ako at tinatanggap sa buhay mo? Tanong nito. Buong buo at walang pag-aalinlangan. Sagot niya. I thought I'd lost you forever. Kung nangyari yun hindi ko alam kung paano itutuloy ang buhay ko. It would be so hard, almost impossible even to have a happy life without you. Usal nito. Parang matutunaw ang puso niya sa narinig niya iyon. That's why I want to ask you this. Pagkatapos ng kasal ni na Lolo ay pwede bang tayo naman kaagad na sumunod sa kanila? Kasal? Tayo? Ayaw mo ba? Ang mapakiiling-iling habang buhay si Ramil ay siya na yatang pinakamimiting pangarap niya. Pero saan tayo titira? Naalala niyang usisain. Kahit saan mo gusto. Pwede tayo magpabalik-balik sa syudad at dito sa Santa Fe. Maliit na mundo ngayon, Neri. Sabi nito. Naalala niya sinabi ng inay niya noon. Kapag mahal daw niya ang kasama niya, kahit saan ay nanaisin niyang tumira. At tila totoo iyon. Does that mean you'll marry me? Tanong ni Ramil. Paulit-ulit na tango ang naging kasagutan niya. Naging sing-aliwalas na magandang umaga ang anyo nito. I love you with all my heart. Usal nito. Saka inilapit ang mukha sa mukha niya. At ako'y ganun din sa'yo. Sagot niya bago tinanggap ang makatunaw butong pagsakop nito sa mga labi niya. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Neri at Ramil. At lagi po nating tatandaan, walang hadlang sa pusong marunong gumbahal. Hindi ang layo, hindi ang laban ng pamilya at lalong hindi ang estado sa buhay. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.